Hindi ko sure kung alam mo, pero bukas na ang registration para sa Jornada Semdor Coluna 21. Gaganapin ito sa Abril 11, 13 at 15 alas 7 ng gabi. Para sa rehistro at dagdag na detalye, ang link ay nasa video description. Nakakatawa, parang may nasusunog na pakiramdam ako. Pero kapag hinawakan ko ang paa ko, normal lang naman ang temperatura ng paa ko. Pakiramdam lang talaga siya. Paano nangyayari yon? Ganito yan, Elian. Ang pakiramdam na parang nasusunog ay kadalasang may kinalaman sa ugat. At ang ugat, gusto kong sabihin na parang kable ng datos ito. Alam mo yung maliit na kable na kinokonekta mo sa cellphone mo, tapos ikokonekta mo sa computer. Tapos, makakapapabala ka ng mga bagay mula sa cellphone mo, papunta sa computer, at mula sa computer, papunta sa cellphone mo. Kaya ang ugat ay parang yung cable ng datos na yon. Tingnan mo itong drawing na ito. Dito, nag-drawing ako ng parang tao, di ba? Mga braso, mga binti. At dito, nandito ang utak at ang spinal cord, di ba? Yung nasa loob ng ulo, sa loob ng utak. At yung dumadaan sa loob ng gulugod. Lahat ng impormasyon na meron ka sa katawan, nanggagaling yan sa isang parte ng katawan. Pumapasok sa spinal cord at umabot sa utak. Ang pakiramdam ng paghipo, ang pakiramdam ng paggalaw, ang pakiramdam ng init, ng lamig, ang pakiramdam ng sakit, ang pakiramdam ng presyon. Lahat ng yan ay nararamdaman mo lang dahil may mga nervyos ka, may ganitong kable ng datos na nakakabit papunta sa utak. Kasabay nito, may maliliit na nerbiyos, lalagyan ko pa ng ibang kulay, gagawin kong itim, na lumalabas mula sa utak. Dumaan sa loob ng spinal cord at umaabot sa kahit anong bahagi ng katawan. Ang nagpapadala ng impormasyon mula sa utak papunta sa kahit anong bahagi ng katawan ang siyang kumukontrol. Ang kamay ko ay bumubukas at sumasara dahil inuutos ng utak ko na buksan ito at inuutos din na isara ito. Tama ba? At itong kable ng datos dito ay ang mga nerbiyos. Nakikita mo ba na naglalakbay ito sa buong katawan natin? Ang mga nerbiyos natin, may kakayahan silang maglakbay ng malayo at magpadala pa rin ng impormasyon. Sa kahabaan ng paglalakbay na yan, sa buong paglalakbay ng nerbiyong yan, sa ilang bahagi ay maaaring nakakaranas ito ng pagkapisil. Kaya, na maaaring nairita ito sa kahit anong paraan. At kapag nangyari yon, nagkakaroon tayo ng ilang sintomas. O kaya naman, ang nerbiyong nagdadala ng impormasyon papunta sa utak ay nagsisimulang kumalya at doon ka nagkakaroon ng sintomas ng hapdi na parang nasusunog na siyang nararamdaman mo sa paa. Nakakaranas ka ng sintomas ng pamamanhid, tusok-tusok at pananakit? Kapag may pagkaipit sa bahagi na pumipisil sa mga nerbiyos, naiirita ang mga ito at nagkakaproblema ang nerbyo na nagdadala ng utos mula utak na kumukontrol sa paa mo. Kaya sa ganitong kaso, ang mangyayari ay mawawalan ka ng lakas, mawawalan ng tibay, at mawawala ang kakayahan mong kontrolin ang paa mo. Maraming may diabetes, injury o iba pang kondisyon ang nagkakaroon ng bagsak na paa kung saan hindi na nila maiangat ang dulo ng paa. Nangyayari ito mismo dahil nawala na niya ang kakayahang kontrolin ang paa. Ang nararamdaman mong hapdi ay hindi ibig sabihin na talagang nasusunog o mainit ang paa mo. Ibig sabihin nito na ang ugat na nagdadala ng impormasyon mula sa paa mo papunta sa utak. Sa isang bahagi ng paglalakbay nito ay naiirita. Mayroong isang bagay na nagdudulot ng sakit na ito na parang nasusunog lang. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang dalawang mabilis na paraan para makontrol ang hapdi. Parang mahika. Kumuha ka ng upuan, i-pause mo ang video, kumuha ka ng upuan at lumapit ka rito. O, nakuha mo na ba ang upuan? Sige, tara na. Itong dalawang paraan para maibsan, mapabuti at makontrol ang hapding ito, ipapakita ko para sa mga problema, para sa pagkakaipit ng ugat na nangyayari malapit sa paa. Tama ba? Tara na! Ang una mong gagawin ay umupo na ang isang paa ay nakapatong sa isa, tapos mag-ensayo ng balanse ng paa. Para dito, ang kamay na nasa gilid ng talampakan ng paa mo ay hahawak dito sa sakong. Ang kabilang kam ay hahawak sa ibabaw, likod ng paa.
Gagawa ka ng pagpihit na galaw, hiilahin ang sakong pababa at ituturo ang dulo ng paa sa kabila. At palitan, parang pinipiga mong tela. Papunta sa isang gilid at sa kabila. Hanggang sa makakaya mo, basta't hindi ka makaramdam ng sakit. Hawakan mo kung ano ang komportable sa'yo. Ang iba palad lang gamit, nakalabas ang hinlalaki, samantalang ang iba ginagamit ang hinlalaki panggiya. Ang mahalaga ay magawa mo ang galaw na ito sa abot na makakaya mo. Hanggat maaari, tama ba? Papunta sa isang gilid at sa kabila. Gagawin mo ang pag-ikot na ito, iikot mo ng 20 beses. Kapag ginagawa ko ito, pinapabuti ko ang tensyon ng mga kalamnan. At sa ganitong paraan, nababawasan ko kung gaano kalakas ang pag-ipit ng mga kalamnan na ito sa mga ugat. Ayos ba? Lalo na, hayaan mong ipakita ko sa dito ang isang napaka-interesanteng bagay. Na maaring ito ang pangalawang paraan para gawin ito. Hayaan mong kulayan ko ito ng itim. Sa itaas at loob na bahagi ng paa, may maliit na buto dyan. Ang malleolus. Sa ibang lugar, bukong-bukong ang tawag dito. Meron sa labas at meron din sa loob. At dito naman ang sakong, tama ba? May ilang estruktura na dumadaan sa pagitan ng dalawang butong ito. Kasama dito ang nerbiyong tibial. Ito ang nagsusupply sa talampakan ng paa. Tama ba? Kaya malamang ang pakiramdam na parang nasusulog sa paa mo ay maaring dulot ng daanang ito. Kapag ginagawa ko ang paggalaw na ito ng pag-ikot, maaaring mukhang simple lang, pero pinapabuti ko ang daanan ng nerbiyong tibial. Kung dito ang problema, gagawin mo ito ng 20 beses at mawawala ang pakiramdam na parang nasusunog. Ganito. Sa pangalawang ehersisyo, pagtatrabahuan din natin ang parehong bahagi na ito, pero sa ibang paraan. Sa parehong lagusan na ito, dito rin sa parehong bahagi, may dumadaan ding ibang mga estruktura. Kasama rito ang litid ng kalamnan na tinatawag na tibial posterior. At ang kalamnan na ito, maaari itong magdulot ng maraming problema sa paa, sa guya, at sa harap ng binti, at sa tuhod natin. Madalas, siya ang dahilan kung bakit naiirita ang daanan ng ugat na ito. Ang gusto kong ituro sa iyo ngayon ay isang simpleng paraan para mapabuti ang kalamnan na tinatawag na tibial posterior. At sa ganitong paraan, mapapabuti mo ang nerbyo sa ibaba, okay? Sa parehong paraan ng pagkakaupo mo, hahawakan mo dito ang iyong lulod. Madali lang, matigas na bahagi ito, di ba? Matigas, parang pader, parang block ng semento. Kaya alam mong buto ang nahahawakan mo. Kung gagapangin mo ng mga daliri mo paatras, papunta sa guya, darating ang oras na yung matigas, mawawala, magiging malambot na. Eksaktong sa likod ng buto, doon dumadaan ang nerbiyong tibial posterior. Gamitin ang mga hinalaki mo sa likod ng buto ng tibia, sa likod ng buto ng lulod, para hanapin ang mga masakit na punto. Dahan-dahan lang kasi pwedeng masakit talaga at may bahagi na mas masakit kaysa inaasahan. Kapag may masakit na parte, panatilihin ang presyon hanggang sa bahagyang sumakit. Panatilihin ang presyon sa loob ng 90 segundo, mapapansin mong unti-unting nababawasan at kumakalat ang sakit. At ang paninigas ng kalamnan ay unti-unting nababawasan. Hindi na siya ganung tense. May kaibigan ako na nagsabi na parang nagsisimula ito na parang karne na matigas, tapos nagiging parang karne na malambot. Ganon din ang mararamdaman mo. At hahanapin mo sa buong bahagi sa likod ng buto ng lulod yung mga masakit na punto at isa-isa mong papatayin o iaalis ang sakit sa bawat isa sa kanila. Kaya, gawin mo ang 2 ehersisyong ito at huwag kalimutang magkomento kung ano ang naramdaman mo, kung nakatulong o hindi, at kung nabawasan ang hapdi.